nakita natin yung mga images po ng pag-batter ng bagyo sa Catanduanes at gusto natin kamustahin ang lalawigang ito at makasama natin si Governor Patrick Asanza. Governor, welcome po sa STL and hopefully po okay po kayo dyan. Hi, Gov. Good evening, Gov. Magandang gabi po, Sir Jovi, Ma'am Maricel, and Ma'am Chiki. Alam niyo po, Gov, Francisco Yes po po. at alam niyo ba kung tagasan ng tatay ko? Diyan sa Catanduanes, sa Virac. Yes po. Anyway, maraming Francisco dyan. Hopefully okay yung mga kamag-anak ko dyan at hopefully okay din kayo dyan. So, kamusta po kayo, Gov? Dahil nakita namin mga videos, medyo nakakatakot. Yes, Sir Jovi, ano po, no? Talagang yung sa pictures pa lang ng yung mismong Super Typhoon Uwan, kaya niyang sakluban ang buong Pilipinas at nang dumapo nga ito sa ang hagupit nito sa Catanduanes, talaga namang kakaiba. Palagi kaming dinadaanan ng bagyo dito sa Catanduanes. Alam niya ng mga kamag-anak ninyo, Sir Joey, at itong Super Typhoon Uwan ay kakaiba sapagkat naroon yung lakas ng kanyang hangin, lakas ng pag-ulan, pero bumababad po, no? Ang laki ng volume ng tubig, equivalent sa isang buwan na buhos ng ulan ang ibinuhos niya po, no? At sinabayan pa ng storm surge. So sa pagitan ng nakaraang Super Typhoon na Rolly at saka Super Typhoon Pipito, naroroon siya at halos killing papunta sa Super Typhoon Rolly. Kakaiba lang siya dahil may kasamang storm surge at sinira nito sa lakas ng hampas at nataas ng tubig, pati yung aming seawall sa port area ng capital town of Virac, no? At kaya naman nakatawid yung tubig dagat at yung dating Imelda Boulevard na dating jogging area, pasyalan ng mga tao, ay nagmistulang halos kapantay ng dagat. Parang naging parte siya ng dagat po, no? At mabuti na lamang at nagkaroon kami ng nag-impose po tayo ng mandatory evacuation. Kaya't yung mga nasa coastal areas ay talagang sapilitan nating inilikas. At ang daming nagsasabi na maraming salamat, Governor, at nag-impose kayo nito. Kung hindi, baka kung anong nangyari sa amin, no? Total of 130,293 ang apektadong mga kababayan natin po dito sa Catanduanes. At ang total ng families na inilikas po ay 25,921 or equivalent ng 88,702 na mga individuals po. At sila ay nasa evacuation center ang iba naman ay nakitira sa kanilang mga kamag-anak o kapitbahay na mas matibay ang bahay, no? At sa ngayon po ay meron kaming 19,000 mahigit na mga naka-preposition na DSWD boxes po at ito ay atin ang ipinamahagi. At nagpaabot kami ng paghingi ng tulong kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, pati na sa Regional Director ng DSWD. At nagbigay naman ng assurance na magdadagdag po. In fact, bukas po nakatalaga na pasyalan kami dito ni DSWD Secretary Rex Gatchalian para alamin ang aktual na kalagayan. At gusto rin po namin magpasalamat kay DILG Secretary John Vic Rimulya. Mula pa nung bago dumapo yung bagyo ay nakikipag-coordinate na po siya sa akin directly at sinasabi niya na mismo ang Pangulo ng Pilipinas, si PBBM, ay nakatutok, nagmo-monitor sa bagyong ito. At gayon din si Sec John Vic, palagi niyang binibigay ang assurance ng pagtulong po ng national government sa mga taga Catanduanes po. At salamat din sa DICT, si Secretary
Henry Aguda ay nagpadala ng 37 na Starlink, no, units, at ito po ay nagamit para magkaroon ng uninterrupted communication services ang mga munisipyo at ang ating probinsya, ang PLGU. Opo. Gov, Malaking tulong po sa amin iyon. opo. Gov, si Maricel Yes po. po ito. Kanina po kasi nakikita namin yung video dyan sa Catanduanes na ang daming mga lugar na lubog talaga sa baha. Umabot pa sa bubong. Ilang porsyento pa po ng inyong lugar dyan sa Catanduanes ang lubog pa rin po sa baha? Well, may mangilan-ngilan na lamang na barangay po ang medyo lubog pa or hindi pa masyadong nag-subside. Subalit sa kasagsagan po ng super typhoon, talagang napakarami pong barangay ang naapektuhan. Ito pong nakikita niyo sa screen ngayon ay sa San Miguel, umabot hanggang bubong po ang pagbaha. Yun nga yung sinasabi ko na sa dami ng ulan ay talagang merong mga ganitong sitwasyon. Meron pang areas na nagkaroon ng landslide sa Virac mismo, sa capital town. Merong area ang Gugon Sentro na nalubog din hanggang Bewang, at sa kalagitnaan po ng bagyo mismo ay nagpa-rescue yung mga taga Gugon Sentro po. At nagpapasalamat kami sa kapulisan, sa PNP, sa Philippine Army at sa Coast Guard sa pagtulong. Ang mga residente po ng Gugon Sentro ay matagal na rin nagrereklamo sapagkat may itinatayo na mall doon at allegedly merong violation na ang mga waterways ay na tabunan at gayon din yung easement na 3 meters supposedly. Yun ang hinahanap po at inireklamo ng ilang mga residente sa Gugon Sentro, at naipabot na po namin ito sa DNR na nagbigay ng ECC or environmental clearance sa nasabing malls na nag-expansion. At hinihiling natin, matagal na po akong sumulat sa DNR patungkol dito, sana ay sagutin nila at tignan kung ano ang talagang sitwasyon, dahil inireklamo nga po ng mga residente na nakakapagpadagdag ng paglala ng baha sa Gugon Sentro. So hinihintay po namin ang DNR, nananawagan kami kay DNR Secretary Popo Lotilla, gayon din sa Regional Director, Regional Executive Director ng DNR na tignan naman po itong sitwasyon sa Gugon Sentro. At gayon din po, sa kasalukuyan ay malaking problema sa amin dahil 25,000 houses po ang estimated namin na nasira dahil sa paglubog, at yung iba ay tinangay ng super typhoon Uwan ang mga bubong. So nangangailangan din po kami ng mga yero, mga plywood at yung pako sa yero. Yun po ang hinahanap na tulong ng ating mga kababayan na nasiraan ng bahay, both totally and partially damaged po, no? And ganun din po ang ating food pack sa ngayon ay 19,000 lamang, at humihiling tayo na sana ay madagdagan ito para naman ay maibsan yung pangangailangan ng ating mga kababayan dito. At maraming mga ahensya kaming sinusulatan, kasama na dyan ang DSUD at ang PCSO po. Humihiling kami ng tulong dahil limitado lang po ang ating budget for QRF. Maliit lang na probinsya ang Catanduanes at limitado ang pondo po para sa ganitong sitwasyon. At sana nga ay naroon naman ang assurance ni Secretary John Vic Rimulya po, at nakakadagdag ito sa pampalakas loob at moral ng mga Katandunganon dahil yung assurance na ganon na tutulong ang national government ay malaking bagay po. At gusto rin naming magpasalamat sa mga pribadong institusyon, mga ahensya, religious organization at charitable groups kagaya po ng inyong ginagawa na malaking tulong po para sa
ating mga kababayan po na talagang sa ngayon ay medyo lugmok, no? Pero ginagawa po natin lahat. Ang mga Katandunganon po ay very resilient at babangon ang mga Katandunganon. Okay. Sige po, go. Governor, thank you po ha. Kamustahin lang namin kayo ulit dyan sa mga susunod na araw. Thank you po. Ingat po kayo, Yes Gov. po, maraming salamat po. Thanks, Gov. Thank you, Gov.